Dahil nga sa gusto talaga ni Galvan na malaman ang katotohanan, kung talagang nagsasabi ng katotohanan itong si Peter ay idadaan nga siya sa DNA test. Minamadali din niya ang proseso. Sinuggest niya sa naturang nurse na kailangan mamayang gabi ay makuha na nga ang resulta. Ngunit nang naroon na nga itong si Peter, kinuha niya ang kutsara na dala-dala niya. Ang kutsara na yun ay pag-aari nitong si Jericho. Dahil na isang makasigurado na mag-positive ang DNA test. Sa akala niya ay makakalusot siya ay hindi. Sapagkat sinabi ng naturang nurse kung kanina pa ito ay baka meron ng microbio yun kaya kailangan fresh pa dapat. Sinabi ni Peter na hindi umano pwede kung kaya't nagtaka ni si Galvan. Maging itong si Vivian nakatabi nitong si Galvan, sinabi niya kung wala kang tinatago ay bakit ayaw mo. Dito na may nagdahilan nitong si Peter na takot umano siya sa karayom. Akala ni Peter ay makakalusot siya. Subalit sinadjust nga nitong nurse na gagawin ay saliva na lang. Makikita ang DNA test agad-agad kung talagang nagsasabi siya ng katotohanan. Nangamba na ngayon itong si Peter. Paano na nga ang kanyang mga plano? Paano na nga siya makakakuha ng pera? Kung mamayang gabi ay malalaman na kaagad na hindi talaga siya totoong Palacios at nagpapanggap lamang siya. Hanggang sa namuo sa kanyang isip ang plano na nanakawin niya ang mga relo nitong si Basil matapos kasi niyang malaman kung saan ito naroroon sapagkat nakita niya itong si George kung saan ipinapaligpit nga kay Galvan at sa mismong honus nga nito naroon ang naturang mga relo. Alam niyang mamahalin iyon at nagkakahalaga ng milyon at natitiyak niya na masusolve ang kanyang mga problema. Mababayaran niya itong si Omeng na mayat maya tumatawag na't naniningil na nga ng utang sa kanya. Kaya naman kahit lagbag sa kanyang kalooban ay wala na nga siyang ibang option kundi ang magnakaw na lang. Ngunit mabubulyasyo nga siya kasi makikita siya nitong si George kung saan niya kinukuha na nga niya ang mga relo nitong si Basil. Sumigaw ng malakas itong si George. Sinubukan niya itong pigilan, subalit dahil nagpupumiglas nga itong si George at nakasigaw pa rin siya. Nakita siya ni Vivian kaya't huli pa rin itong si Peter. Kaya naman kumakalat ngayon sa palasyo. Nag-uusapan siya ngayon ng mga kapwa-katulong niya. Sinabi ni Cairo dito kay Jericho kung bakit nagnakaw pa rin itong si Peter, Palacios naman siya. At dito ngay sumagot si Jericho na hindi naman talaga siya totoong Palasyo. Sa kabilang banda, mag-uusap naman itong si Galvan at itong si Aurora. Talagang ipinagyayabang nitong si Galvan itong si Peter. Sinabi nito na saktong-sakto umano ang paglitaw nitong si Peter na isang Palacios dahil magagamit nila ito sa kanilang mining company lalo't nakita nila na tagilid na nga sila dahil maraming palasyo ang nawawala. Kung kaya't sa pagdating nga nitong si Peter ay makakaahon ang kanilang kumpanya. Subalit hindi naniniwala si Aurora na si Peter ay isang palasyo. Sa paningin pa lamang niya ay naiinis na siya at nagawa na nga niya itong sampalin dahil hindi niya maamoy ang dugong palasyo mula kay Peter. Isa lamang siyang hamak na katulong na nag-aambisyon na maging palasyo at magkaroon ng maraming benepisyo. Maya-maya pa nga ay biglang sisigaw itong si Vivian upang ibalita na si Peter ay nahuli nga nitong si George kung saan nagnanakaw nga ng relo nitong si Basil. Dito na nga ay tela ng aasar at tumatawa ng malakas itong si Aurora dahil tama ang kanyang kutob. Si Peter ay isang gold digger at nagpapanggap lang ng isang palasyo at nagpauto naman itong kanyang kapatid na si Galvan.